pinagdaanan. Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng alas 5:03 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero 1 pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Isa po magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo, Unang Balita. Ang araw po ng Lunes mga kasama. 22 na po sa buwan po ng June 2026. Kumusta mga ka-idol? Kami po ay umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan, malayos na naman karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong radyoman sa nakalipas na 48 hours. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato, sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay, kasama po this morning si Radyoman Chief Tic Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Suman. Unang-una sa lahat, headlines. Pulis pinagbabaril habang nagsasambayang sa bahagi po ng Lanao del Sur. Unang-una sa lahat, headlines. Pamamaril naman sa pulis sa Lanao Sur, kinundina ng mga otoridad. Tambalang matinis sa mga unang-una sa lahat, headlines. Lalaking tulak ng droga naman arestado sa bahagi po ng Buldon sa Maguindanao del Norte. Unang-una sa lahat, headlines. Wingman at boom truck bumangga sa kakahuyan sa bahagi po ng Libak. Unang-una sa lahat, headlines. Mga residente ng isang barangay sa Malidigaw, SGA, nag-al sa balutan dahil sa tensyon. Una sa lahat, headlines. Abu Hussein kagad na nakipagpulong sa mga pamilyang nagsilika sa bahagi ng SGA Farm. Una sa lahat, headlines. Peace rally naman gagawing araw dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Farm government na naglabas ng abiso kasunod ng peace rally na gagawin ngayong araw. Una sa lahat, headlines. Higit sa 2,000 mga ulama sa loob at labas ng farm nagtipon sa kaunang ulama summit sa lungsod. Unang-una sa lahat, headlines. Samantala, Arakan LGU, PNP at militar kaisa sa pagtulong
sa mga nasalanta ng lindol sa Sarangani. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, NDRMC halos 1.6 na milyong apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi po ng Sarangani area. Una sa lahat, headlines. Paghahanda sa repatriation ng labi ni Divine Adili sa Nigeria isinasagawa na raw. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa labas ng bansa, peace agreement ng Iran at ng Amerika nilagdaan na sa Switzerland. Una sa lahat, headlines. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programa, ang unang radyo ng balita. Ngayong araw po ng Lunes, 22 na po sa buwan po ng June 2026 mga kasama. Kumusta sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa? Sa ating mga suki, mga tendero-tendera ng gulat na karne sa bahagi ng Mega Market, sa bahagi po ng Bagsakan area. Mapia-mapita sa Kanulangunsan sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Kumusta po kayo? At may pandesal na kasama sa Anas Coffee sa bahagi po ng sa City Arcade o sa Mega Market. Harap po ng welcome. Good morning po sa inyo. Sa ating mga Facebook page sa viewer, good morning kay Moods Mamadra sa RH Park at kay Salih Abdul Karim at kay Parida Balabagan. Good morning sa area po ng Lagundi, sa area ng Special Geographic Area dyan sa Tugunan. At kay Marvin Leon, kay Bayo Makulso Mitibang Waya, kay Dato Tong Waya, sa area po ng Tamuntaka Mother, kay Ma'am Kadigya Rakman Abdullah, mayong aga ba? Good morning Ma'am Diggs. Kumusta ka naman dyan sa area po ng Ampatuan ba? At kay Don Blanca, good morning sa Purok Turian sa area po ng Mother Barangay Bagwa. At kay Father Elmar Cortel, kumusta pa sa OP? At kay Dato Tuguto sa SPD at kay June Casan, good morning. Kay Nancy Sabado Blanca Rimonde, good morning po sa inyo. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Naglabas ng abiso ang Bangsamoro Government para sa lahat ng mga empleyado ng farm na papasok hinggil sa gagawing peace rally ngayong araw. Sa mga sandali ito, napakarami na nga dyan sa ating baba ng himpilan sa kanto ng ORC. Pinayuhan ng Bangsamoro Government ang lahat na pumasok ng mas maaga ngayong araw, June 22, dahil sa nakatakdang peace rally at pansamantalang pagsasara ng ilang mga kalsada sa lugar. Pansamantalang isasara ang lane. Isang lane po ng Governor Gutierrez Avenue dito sa bahagi po ng ORC, na kung saan inaasahan na 200,000 na mga Bangsamoro ang inaasahang dadalo sa peace rally ngayong araw. Unang radyo, unang
Sa iba pang balita mga kasama, nagkaroon pa ng atensyon sa bagi pa ng Malindigao Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya nagsilikas po ilang mga residente sa naturang lugar. Ayon na sa report at tinawag na GOS Barangay ng ang lugar dahil karamihan sa mga residente na nakatira ay nagbakwitan kahapon dahil nga po dito sa tensyon na nararanasan. Sa report ng kapulisan, rino ang dahilan ng tensyon sa bahagi po ng Malindigao Special Geographic Area. Sa ngayon, nandun ang pulis at ang 48IB para paupain ang tensyon sa naturang area. Unang radyo, unang balita. 5:14 na po ng umaga mga kasama, sa mga balita pa rin po natin. Mariing kinundina ng mga opisyal at sektor ng komunidad ang pamamaril na kinasawi ni Police Chief Master Sergeant Aluden Sarangani ng Madamba Police Station. Pasado alas 7 ng gabi kung saan ito po nangyari sa Barangay Uyaan proper sa Madamba sa Lanao Sur. Ayon na sa report, naganap ang insidente habang tahimik na nagsasagawa pa ng panalangin na ang biktima sa loob po ng isang moske. Itinuturing ng mga otoridad na mabigat sa pagdabag ang naturang karanasan dahil hindi lamang ito kumitil ng buhay kundi naganap din ito sa loob po ng moske. Nagpabot naman ng pakikiramay sa pamilya at mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan ng nasawing pulis sa mga opisyal. Nanawagan din sila sa mga kinaukulan ng ahensya na magsagawa ng malaliman na investigasyon para sa ikakalutas na naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa next mo ay ganap ng 5:15 na po ng umaga. Tatak RMN. Grabe naman yun ha, pulis pa at binarin sa loob mismo ng moske sa Madamba sa Lanao Sur. Atin na pong natungayin mga kasama, report natin mga kasamang Radyo Man na kumala po ng balita. Ating unahin sa Radyo Man, Maestro, 2 katao sugatan matapos mabagsakan ng sanga ng punong kahoy sa area po ng Dato din na Sinswat sa detalye sa Radyo Man. Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. 2 katao ang naitala nga naisugod sa pagamutan matapos mabagsakan sila ng sanga ng punong kahoy. Ang sinasakyan nila ang Toyota Hilux na kulay puti sa bahagi ng City Luma, Barangay Dinaig sa bayan ng Daturin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Bandang alas 7 ng umaga kahapon na kinilala ang mga sugatan na sina Nasir Pantao, Alimudin Sang at Norhana Musanip, kapwa residente ng bayan Sarip Saiduna, Mustafa sa Maguindanao del Sur. Ayon sa kasamahan ng mga biktima, sinasabing papunta sana sila sa Kusyong Beach habang binabagta sila ang kahabaan ng probinsya Road sakay ng kanilang pick-up kasabay ng malakas na buhos ng ulan at hangin. Pagsapit nila sa lugar ay aksidenteng nabagsakan sila ng sanga ng punong kahoy dahilan upang magtamo ito ng mga sugat sa kanilang mga katawan. Agad naman naisugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa ngayon ay kapwa na sa ligtas ng kapahamakan habang patuloy na inoobserbahan ng mga atinding pisisyan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, lalaking drug pusher arestado naman sa bayan po ng Dato Paglas sa detalye. Si Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto.
Arestado ang isang 38 anyos na construction worker matapos kumagat sa anti-illegal drug bypass operation sa Purok Pinamaga, Barangay Poblasyon, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang naarestong individual na si Abdul Karim Pandian Sulaik, may asawa at residente ng Purok 4 ng Barangay Lumoyon sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang isang maliit na heat-seared plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu na may tinatayang timbang na aabot sa 0.35 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 2,380 pesos kabilang ang iba pang mga non-drug paraphernalia at personal na kagamitan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang suspect habang inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyo Mandesi sa kanyang report. Sinasabing DSWD nangako na magpapatuloy kanilang tulong hanggang sa makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga nakaligtas sa lindol. Sa detalye sa Radyo Mandesi, Mangot. DXMY. Tatak RMN Hindi Report. titigil ang ayuda ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng 7.8 na lindol na tumama sa Suksajan Region noong June 8 hanggang sa ganap silang makabangon at makabalik sa kanilang mga komunidad. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 Director Loreto Cabaya Jr. na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani, General Santos City at mga kalapit lugar na lubhang naapektuhan ng lindol. Hanggat kailangan sila ng mga apektadong residente, patuloy silang magbibigay ng tulong, ani Cabaya. Ang disaster response ay may iba't ibang yugto mula sa agarang pagtugon hanggang sa rehabilitasyon. Sa oras na magsimula ang rehabilitasyon, tutugon pa rin umano ang DSWD na makabalik ng ligtas sa kanilang mga bahay ang mga biktima. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Man ng Daisy. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa ating Facebook page live. Good morning kay Ma'am Beth Suaga Bla sa RH 6 sa Cotabato City. At kay Tuong Upak sa Natuanggal Mitimbang at kay Jara Uyaw, good morning. Sa bahagi po ng Metro Maynila, nakasubaybay sa DXMY. Pa-shoutout daw sa kanyang pamilya sa Pagadian at sa Lanao del Norte. Kay Sir Amay Samrod, good morning sir sa Suara, Mindanao. Dito sa DXMY, kumusta ka naman Sir Amay Samrod? At kay Simbay Adam, kay Ma'am Lourdes, good morning. Kumusta ka naman Ma'am Lourdes sa bahagi po ng college area? At kay Nelly Tabara sa Pedtad, Old Kabakan sa Special Geographic Area. Oras natin mga kasama, ganap ng alas 5:22 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at
oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Arlina Isabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na.
Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras ganap ng 5:29 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Lunes sa 22 sa buwan po ng June ng mga kasama. 2 araw nakalipas po ang araw ng Cotabato City sa 25. Araw naman ng barangay, Liga ng Barangay sa Cotabato City. Good morning nga sa 37 barangay ng lungsod na nakatutok po sa atin na this morning. Good morning kay Naily Tabara at kay Abdul Raj sa bahagi po ng Busaon sa Banisilan sa North Cotabato. Good morning po sa inyo at dyan din po sa bahagi ng Manday sa Purok Duhata. Good morning kay Eduardo Swan. Sa San Pablo Village, good morning kay Ma'am by Mems Balao. Good morning Ma'am. At sa mga taga-Arwich Alaban kay Kagawad Kulyado na ating nakadao pang palad kagabi. Dito sa bahagi po ng Sinswat Avenue, good morning Kagawad. Sa Team Talipapa, good morning kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor at kay Ate Jane. Kuya June Amisa, good morning po sa inyo. At kay Ate Diding, Kuya Tata, good morning sa bahagi po ng Awang. Kay Kuya Raymond Abakahin sa RH9 na good morning. Kay Randy Santisa sa good morning po sa inyo. Dumako tayo sa karagdagang balita pa mga kasama. Sugatan ng 4 katao matapos na maaksidente ang isang wing van at isang boom truck sa bahagi ng barangay Christian Nuevo. Sakop po ng Libak sa Maguindana o sa Sultan Kudarat Province. Sa report, sakay ng wing van ang driver at 3 pasahero habang hinihila nito ang boom truck na sakay naman ang 2 helper. Habang binabagtas ang highway natanggal ang koneksyon ng boom truck at ng wing van. Dahilan upang mawalan ito ng kontrol. Dahil sa insidente, huminto ang boom truck sa gitna ng kalsada habang ang wing van naman ay dire-diretsyong bumangga sa 3 bahay na pag-aari ng pamilya Kia at ng pamilya Kamaya. Ilang residente rin ang nasugatan sa naturang aksidente. Agad namang dinala sa paggamutan sa Libak ang mga sugatang mga biktima. Unang radyo, unang balita. Samantala nitong weekend, personal na binisita ni Chief Minister Abdurrahman Sami Gabar Makakuba kasama ang kanyang pamilyang Sitio Talaw sa Barangay Karim sa Bulton. Isang lugar na patuloy na umunlad bilang pangunahing destinasyon ng turismo sa Iranon area. Sinamahan si Makakuwa ng mga alkalde ng Iranon Development Council, kabilang sina parang Mayor Kahar Ibay, Matanog Mayor Surya Bansil Abbas, dating Barira Mayor Abdurrajaka Tumawis at si Buldon Mayor Pamia Manalaw Masurong. Namangha ang punong ministro sa likas na ganda ng Sitio Talaw at binigyan din ang malalaking pagbabago sa lugar mula sa dating apektado ng kaguluhan tungo sa isang maunlad at mapayapang komunidad na dinarayo ng mga turista. Ibinahagi rin ni Makakuwa na may espesyal na lugar sa kanyang puso ang Sitio Talaw dahil dito niya nakilala ang kanyang may bahay na noon ay nagsasalbing medical aid para sa mga mujahideen. Tiniyak ng Chief Minister Makakuwa ang patuloy na suporta ng BARM government sa bayan po ng Buldon upang mapanatili ang kapayapaan at higit pang mapaunlad ang komunidad sa turismo. Unang radyo, unang balita. Malaking pagbabago yung nangyari ngayon. This is also the reason why we came here because tinitingnan natin yung mga development na nangyayari sa mga municipality kung hanggang saan na umabot yung mga development. Now, yung pagbisita natin dito, nalaman natin, sa kanatanto natin, na yung mga development pa rin nangyayari sa mga munisipyo, hindi lang doon sa may sentro ng mga munisipyo,
nasa loob-looban na ito ng Buldun. Yung, I think 5 kilometer from here is already Alamada. So yung tungkol naman doon sa first na Congress na nangyari, tama yon na first na Congress na nangyayari during the time of Hasim Salamat na as our chairman at the time. So yung sinasabi na 64, historical yun kasi yung kasama ko dito pumunta, saka ako ang nagiging leader nila, nung buksan namin yung jungle nito, saka forest nito para gagawa ng kampo para sa doon gagawin yung Congress na ito. 64 lang kami at saka akong nangungunan. In fact, the camp na pinagdausan ng first Congress na ito, nakapangalan yun sa akin. Sami camp Sami Gambar ang napangalan sa akin. So, napakaganda napunta tayo dito. And we are also expecting na lalong gaganda pa ito kasi historically talagang ang naiambag ng lugar na ito sa Moro Islamic Liberation talagang hindi matatawaran. Napaka-importanting nagiging rule ng lugar na ito sa MILF. Totoo yun kasi at that time she was the first aider of our chairman political committee ng Parang na si Papa Sek Haji Hamza. So, kasali yun. Sek Hamza is a member of the parliament o di kaya member ng legislative ng Bangsamoro Congress yun at that time. So, nagpunta sila dito pagkatapos pinasama siya because she was the first aider at that time doing simple medical first aid sa mga kung ano man ang mangyayari na hindi magaganda tungkol sa health. So, ganun yun. Doon kami unang nagkita. Doon unang nagsimula yung nakita, pagkatapos doon nagsimula yung mga sulat-sulat na exchanges, sulat-sulat, ganon-ganon. Paminsan-minsan yung mga sulat parang binabasa pa ng iba bago makarating sa iyo. Kaya mga one month bago makarating yun. So, yun na yung istorya doon. At that time, it was a height of a conflict in our area. So, di ba may kaugalian tayo na Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, muling pagkikita ng mga grupo ng mga Mujahideen Mobile Dawa sa bahay ng Pagalungan at Pikit. Naging emosyonal matapos ang mahigit sa ilang dekada. Pinangunahan ang pagtitipon ni Haji Muhammad To Langalen at si Alhaj alias Commander Masda, Almendras Renabor, Commander Ustad Samuin, kasama pang mga ustads at kanilang mga kasamang Mujahideen. Ayon pa kay Cotabato City Public Safety Officer Almendras Renabor, nabuo ang grupo noong 1993 sa ilalim ng pangangasiwa ni na Commander Jack Abbas, Commander Boy Hashim at ng yumaong Commander na si Dato Tin Pindaton. Kinatigan din ito ng yumaong MILF founding chairman na si Salamat Hashim noong taong 2023. Unang radyo, unang balita. Po na naatasan sa pagdadaawa, tinatawag namin na hard da'wa, dissemination and information na naganap doon sa Pagalungan at sa Kapikit, both Maguindanao and North Cotabato. So pinaghirapan namin ito, nagsimula yung order sa kay former late Amirul Mujahideen Salamat Hashim at nai-relay sa tatlong mga matatanda, sila Boy Hashim, si Sir Jack, at saka si late Datin. So, inuutos nila sa amin na ganapin ang pagdadaawa na halos ginawa namin ang lahat ng kahirapan doon sa pagdadaawa, paano ma-performs ng mga mamamayan ng Bangsamoro yung hard da'wa at yun din ang ginawa ni Ustad Salamat. Nasabi ko na hard da'wa kasi doon namin pinagsama ang duat at saka military. Nagsama kami, teamwork ang military at saka da'wa na nagsusulong ng pagdada'wa
At hanggang sa nangyari pa, kung sino man ang susuway, ang military ang magdidisiplina sa kanila. Hanggang na doon nag-umpisa ang paglalaganap ng agama ng tao sa ating Bangsamoro land. Napansin po namin. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, nagbigay ng kanyang pahayag sa DXMY si Wali ng Bangsamoro ng Sheikh Muslimin Madin sa pagtitipon na mahigit sa 2,000 na mga ulama sa Cotabato City para sa first Bangsamoro Ulama Summit na isinagawa naman kahapon. Unang radyo, unang balita. Isay niya napagito na Java, ibinatuan na kimatul ulama di Bangsamoro. Kinamiting niya pa, kinamiting sa yan yung katimbahan na siya mo sa Israma niya. Di dapat siya, kapag naman inapas niya pa sa kuna niya, yung kapagkili ron sa mga Bangsamoro, na naglanto, di din pa makatulong. Pari sa wapo na inipiyag siya pa, kapag-isay sa kakakalimo, nano kapagkampunay, nano kasabot kanu tipo-tipo kang kabaglilang. Sa ang tingin kapagkin sa kanya nung na nasa umisay sa siya. So, ang wangon bang sa muro sa piyang ini grupo ni na siyan mo ni Salamat. Yan, nagkinagamit sa mga yapo na hindi siya na nilay kalimatila. Okay. Ngini makapapatan ka sa kanamarakan niya bang sa muro, especially sa kanang mga mamangina sakit. Go ahead, Sheikh. Katibanin na ito ba, ko makapapatan na nakakalimwa, bang sa muro, kaginapingin manggula, na bang sa muro niya susod. Nabi, itenanin niya, makapamagatake niya, sa mga kapadawa niya sa ito, malakata, malapit, kapit, losan. Kaya bitiyan, muni bitiyala, amapya, nakagina, napakapalinan sa puso. Kumani sa Bangsamoro, na napingin pa na pag-ito mo sa mapya. Pero sa aflo, na nayabang mo patanan, na so, kumpungan tanong, na nambe kay sama sila upama na kumbingan tanong sa kanukuan. Na nakatakalimo kang pumangisay sa katabag sa gobyerno tanong sa peta manaso bangsa pa. Unang radyo, unang balita. Samantala na pagkakaisa naman tungo sa kapayapaan at mas matatag at maunlad na Bangsamoro ang naging mensahe naman ni Maguindanao del Sur Vice Governor Dato Sheikh Hisham Nando sa sinagwang panayam sa DXMY. Unang radyo, unang balita. Bangsamoro, nantuba, kapamagayon, at databa nga sa kanu katyakap kanu delpa, nando kapag kapagal, kanu kapagagama, kapag inuntulang kanu panduan ng agama at agama Islam, kalang na manggula, maginsani mapiando, kanagin mga bataluan, na nalutan ba, ipaguli sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Masugat tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala, na timbang gasugat so uyag-uyag sa dunya sampai sa akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, formal nang sinira ng Kampilan Division ang abot sa 570 na mga baril na isinuko at nakonpiska mula sa pagkipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan dito sa Bangsamoro. Sinabi sa DXMY ni 6ID Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara na ito ay bunga ng collaborative effort ng kasundaluhan at ng mga lokal na pamahalaan. Anya ginawa ng ganitong mga aktibidad upang hindi na mapakinabangan pa ang mga ito at nagagawing monumento bilang hudyat ng paghahangad ng kapayapaan sa komunidad. Suportado naman ng mga LGUs dito sa BARM ang kampanya kontra sa loose firearms na ating pamahalaan na anya ay malaking tulong sa pagsusulong ng kaunlaran at ng kapayapaan. Unang radyo, unang balita.
Sa iba pang balita, kasabay ng sinagawang Voters Education at General Assembly sa MILF-UBGP, nagpayag ng pagkakaisa si GPST Focal Person Abo Saima Hussein higil sa kahalagahan ng pagboto sa nalalapit na first parliamentary election. Sa kanyang mensahe ni kahit ni Hussein, ang mga miyembro at residente na magkaisa at aktibong makilahok sa mga halalan o sa halalan upang mapalakas ang demokratikong proseso sa riyon. Ang payag ni Hussein ay ginawa sa ginanap na General Assembly ng MILF-UBGP sa Barangay Kibayaw sa Kopunang, Kapalawan Special Geographic Area. Hana huwa ta'ala. Unang radyo, unang balita. Sa mga mama, balumanan, balumanan, bismillahirrahmanirrahim. Mga babay, mato kanong duaya. Min jihad tanu sa yatanu gamit na matalom. Taman sa nyabat kinang jihad tanu niya ayatanu gamit na matalom na nakakuha no sa yatano nakuha na subang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim. Yan yung mana nakang gobyerno. Niya ba na upang magkailan tano sa design ng mga umpungan tano, umpungan na MILF, na pagampaganay na nangadin sa 20 years program sa MILF, iganat ko 80 tama 2000, na patiman mga major program no MILF na may kasot no 20 lagun na gaantap singan ino ginawa tano na maka bayabayatan no maka independence ta. Takadiro Allah Ta'ala na da masoti makambayabayatan no kanu 2000 kaya tano no mana kinammunua sa tempo ni Iraq. Ulyanin nito na ini-continue manan no MILF so programme sa 2000 tama sa 2050 tema na 50 lagun ini-extend ini-sundul no MILF program na deka. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa next Muay sa Pilipinas, ganap ng 5:46 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman. Balikan natin sa Radyoman Dato Jul dito sa nangyaring pamamaril sa isang pulis sa Bagi ng Lanao Sur. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Patay on the spot ang isang pulis matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang mga salarin habang nagdarasal sa loob ng isang masjid sa Barangay Uyaan Proper, bayan ng Madamba sa Lanao del Sur. Sa report mula sa Police Regional Office Bar, kinilala ang biktima na si Chief Master Sergeant Aliodin Sarangani na nakatalaga sa Madamba Municipal Police Station at residente ng Barangay Tungan-Tungan, Madalom, Lanao del Sur. Ayon sa paunang investigasyon ng kapulisan, nasa loob lamang ng masjid ang biktima at nagdarasal ng pasukin at tratratin ng bala ng di patukoy na sospek. Matapos ang insidente ay agad na tumakas ang salarin na hanggang sa ngayon ay patuloy pang pinaghahanap otoridad. Blanco pa sa maaaring motibo ng krimen ang mga pulis habang patuloy ang malalimang investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, 750 na mga benepisaryo sa Dungguan SGA nakatagap ng bigas at takas assistance galing kay MP Butch Malang. Sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak RMN Report.
Agad na rumisponde si Special Geographic Area Administrator at BTA Member of Parliament Boots Malang sa mga pangailangan ng mga residente sa Barangay Dungguan sa Bayan ng Nabalawag sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao matapos itong makarating sa kanyang kaalaman ang kanilang mga pangangailangan. Personal na tumungo si MP Malang sa lugar, dala ang tulong na bigas at cash assistance para sa mga mamamayan. Umabot ng 750 na benepisaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa kanyang tanggapan. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasalamat ng mga residente kay BTA Member of Parliament Boots Malang dahil sa mabilis nitong pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangailangan at sa patuloy na pagpapakita at malasakit sa komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Aremen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin, balikan natin sa Radyo Daisy, sinasabing mga programa, aksyon ng pamalaan nakatuon sa early recovery phase sa mga komunidad na apektado po ng lindol. Sa detalye sa Radyo Daisy Mangod. DXMY Tatak Aremen Report. Pinaiigting ng pamahalaan ng mga hakbang nito upang makalipat mula sa immediate relief patungo sa sustainable recovery matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Sa isinagawang pulong noong Biyernes, pinangunahan ng Office of Civil Defense o OCD-12 ang Early Recovery Subcluster kung saan nagtipon ang mga lokal na opisyal na namamahala sa disaster risk reduction upang bumuo ng mga estratehiya para sa mas maayos na paglipat sa yugto ng pagbangon at rehabilitasyon. Napagkasunduan din nilang magsagawa ng panibagong pulong ngayong linggo upang pinal na maisaayos ang early recovery plan na nakatuon sa agarang rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at pagbabalik ng mga pangunahing serbisyo sa mga apektadong komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna resulta ng draw ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swertres lumabas 991. Alas 5 naman na Swertres 775 at alas 9 naman kagabi 134. Sa milyones na pa-premyo 649 nasa 37.1 ang million jackpot prize. Winning combination po natin na 13, 44, 27, 33, 24, 42. Sa mas malaking pa-premyo, 658 na sa 128 million ang jackpot prize. Ito na, ang mga lumabas kagabi, 05, 15, 45, 11, 17, at 39. Parang mahirap makuha yung naturang combination. Congrats kung may nakakuha na naturang winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay RR Linas sa bahagi po ng Labungan. Sa DOS at kay Mer Lukman, good morning po. Sa area po ng Buluan sa Maguindanao del Sur, kay Violet Tingas Kapantuhan sa Kinapawan. At kay Alexander Abdul Rahman, good morning sa area po ng Lamuak. Area po ng Pikit sa North Cotabato. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Daisy, update naman sa mga Marites. Sulit ang pagpunta ni Angelica Panganiban sa South Korea para dumalo sa Global OTT Awards 2026. Sa pagrampa pa lang niya sa red carpet ay super proud na ang kanyang mister na si Greg Homan, pati na syempre ang anak nila. Ang ganda, sabi ng baby nila ni Greg habang rumarampa siya sa red carpet. Sulit nga talaga umano dahil nagwagi nga ang serye niya bilang Best Asian Content Award na kinabog ang mga entry mula Thailand, Japan, China at Taiwan. Yes, panalo nga ang The Silent Noise. Ito ang kauna-unahang panalo na Pilipinas sa Global OTT Awards pati sa Best Asian Content category nito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang balita. Salamat Radyo Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Kay Sir Dato Tengel Latif, salam, good morning. Kasama nakikinig ang kanyang may bahay na si Bay sa Adamastura na tumanong Latif ng Poblasyon 1 sa Cotabato City. Good morning po sa inyo. Diyan sa bahagi po ng downtown area, good morning sa Poblasyon Mother at sa Poblasyon 3 dito sa Cotabato City.
Dami ng tao sa labas nating himpilan sa baba. Para po dito sa gagawing peace rally ngayong araw bilang papakita ng suporta kay Chief Minister Abdul Sami Gambar Makakuwa. Inasahan na 200,000 plus na mga Bangsamoro ang lalahok para po dito sa malaking peace rally ngayong araw dito sa bahagi po ng Governor Gutierrez Avenue. Susunod na sina Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman Natoebs Abang. Ating naging kaagapan this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Tatak Arman.